Sabi dito, madilim-dilim pa ng unang araw ng sanlinggo. Unang araw ng sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik. Sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nila na igulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpapiraba. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala ka ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Kaya umuwi sila at isinaysay nila sa 11 at sa iba pang nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babae ito ay si Maria Magdalena, Juana, Maria na ina ni Jesus, ina ni Santiago. Sila ang mga iba pang mga babaeng kasama nila. So mga kasama nila na nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at napatakbong nagpunta sa libingan. Pumasok siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang ipinambalot kay Jesus. Kaya tumuwi siyang nagtataka sa nangyayari. So ngayong umaga, ang topic po natin ay pinamagatan po natin, ang Panginoong Jesus ay buhay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Napakahalaga na may lagay natin sa puso natin na ang Panginoong Jesus ay buhay. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang Panginoong Jesus ay buhay mula noon, ngayon, at magpakailanman. So, sabi nga, ang Panginoong Jesus hindi siya nagbabago. Siya po yung Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. O paano siya nabuhay na maguli noong unang panahon, nananatili siyang buhay sa ating kapanahunan ngayon. Kaya lang kung minsan namamatay po yung Panginoon Jesus sa buhay natin, kung nawawala po o nag-aalinlangan tayo sa ating buhay pagkakilala at pananampalataya sa Kanya. Subalit yung Panginoon, sabi po ng Bible, hindi siya nagbabago. Mula nung nabuhay siya, hanggang ngayon, nananatili po siyang buhay. So, sabi ko nga dito, sa ating pamagat, ang Panginoon Jesus ay buhay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. So, gusto ko tingnan natin muna dito yung salitang Espiritu. Sa Ephesians chapter 2, sabi niya dito, sa Ephesians chapter 2, verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. So, gusto ko makita natin dito yung salitang, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay. Alam niyo po ba, nung tayo ay hindi pa nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, tayo po yung mga buhay na patay sa paningin po ng Diyos. Balikan po natin uli yung kwento. Nung magkasala yung ating ninunong si Eva sa kasyagan, sabi ko sa kanila kasi ng Diyos, makakain ninyo yung lahat ng bunga ng punong kahoy dito sa halamanan ng Eden. Maliban sa isang puno na may bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Huwag na huwag kayong kakain ng bungang iyon. Sapagkat sa sandaling kainin ninyo yun, nasabi ng Bible, walang pagsalang mamamatay kayo. So yun po yung kwento. Walang pagsalang mamamatay kayo. Sabi po niya kay Eva sa kapong kay Adan. Kaya lang, alam po natin yung kwento. Nung si Eva ay nadaya po ni Satanas, ang sabi ng Bible,
siya po ay natukso. At ang ginawa po niya, dahil nakita niya napakaganda ng bunga ng punong kahoy, na naakit po siya na pwedeng kainin. Kasi sabi po ni Satanas, pagka kinain mo yung bunga ng bunga ng punong kahoy na yan, magiging matalino ka. Malalaman mo yung mabuti at masama. At magiging kagaya ka ng Diyos. So, si Eva, natukso. Diba? Kaya wala doon, pumintas po siya. Kumain siya. Tapos, binigyan din po yung kanyang minamahal na asawa. So, hindi naman po sila namatay. Ang namatay po sa kanila, yung kanilang kaugnayan sa Diyos. Yung po kanilang espiritu ay namatay. Kaya, ang sabi dito ng Bible, basahin mo natin ulit, para patuloy natin maintindihan. Subalit, sa Ephesians chapter 2, verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Alam niyo po ba, napakapalad po. Nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay nakatanggap ng habag at biyaya po ng Diyos. Mula po doon sa dati mong kalagayan, ikaw po ay patay sa paningin ng Diyos. Ikaw po ay binigyan muli ng buhay. Amen! Pwede na po natin palapakan ng Diyos. Patay po tayo sa paningin ng Diyos. Subalit dahil sa napakasaganang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo binuhay niya na kasama ni Kristo. Noong tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Mula po kay Eva, kay Adan, lahat po ng tao ay naging patay sa paningin ng Diyos. Dahil ang lahat po ng tao ay naging makasalanan at wala patuwid, wala kahit isa. Subalit, nung ang tao, sabi po niya sa sumunod na talata, sa 6, dahil sa ating pakikipag-isa, kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. So, makita natin, tayo po ay nakabilang sa mga taong binuhay ng ating Panginoon Diyos nung tayo po ay nakipag-isa. Nung tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at sarili po nating tagapagligtas. Kaya mula po doon, tayo po ay muling binuhay. Ang binuhay po sa iyo, hindi na po yung buhay po na to eh. Yung espiritu na namatay nung magkasala si Eva saka po si Adan. Kaya binabalikan ko po ito upang patuloy natin makita. Kaya sabi po ng Bible, ang ipinapanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinapanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya nung tayo po ay panganak sa laman at espiritu, tayo po ay naging bahagi sa kaharian po ng Diyos. Kaya, yun po yung una. Gusto kong makita natin yung espiritu mo ay binuhay na po ng ating Diyos. Nung tayo po ay nakipag-isa. Sabi nga, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. So, yun po yung magandang biyaya na ginawa at natanggap natin nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Maging sa aklat po ng Colossus, chapter 2, verse 13, sabi niya po dyan, kayo'y dating mga patay, kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Tayo mga hentil na hindi nasasabog ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ano pa? Binuhay. Tuloy po tayo. 14. Pinawalang bisa ang lahat na naisulat, alituntunin, laban sa atin, pati ang mga pananagutan, kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ibig sabihin, talagang napakatindi yung sukdulang biyaya na tinanggap natin sa Diyos. Hindi ka lang binuhay, ang sabi dito ng Bible, lahat ng kasalanan na naisulat sa iyo, binuha po yun ng Diyos. Nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya sabi niya, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. So yun po yung ginawa po ng Diyos sa buhay natin. Nung tayo po ay nakipag-isa sa ating
Panginoon. Kaya nga po, sukdulang biyaya. Kahit sabi nga yung kasalanan mo ganito kalaki, pero yung lawak ng pagmamahal ng Diyos, yung lawak ng pagpapatawad ng Diyos, gano'n na lamang sa buhay natin. Bagamat po tayo ay hindi karapat-dapat, tayo po ay niyakap ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ng Bible, hindi tayo unang umibig sa Diyos, tayo po yung unang inibig ng Diyos. Kung bakit po tayo nandito, kumilala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakapalad mo, napakapalad natin, tayo tumanggap ng masaganang biyaya, tayo po ay binuhay. At maging sa aklat po ng Colossus chapter 3 verse 1, binuhay kayo muli, nakasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yamang tayo po ay binuhay na maguli, nakasama ng ating Panginoon Jesus. Sabi po sa ibang salin na ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon na po natin i-focus yung ating isipan. Doon sa mga salita, mga pangako ng Diyos sa buhay natin, bagamat tayo nabubuhay sa mundo na ito. Kasi hindi po tayo pang lupa, kundi tayo po ay pang langit. Amen! Tayo po ay nakikipamayan lang dito sa ibabaw po ng lupa. At ang sabi nga po ng Bible, isa na lang po yung hinihintay natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kapag bumalik si Jesus, yung mga nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus at kasama sa binuhay ng Diyos, sila po ay dadalhin po niya doon sa langit na bayan. Kaya hindi ka po taga-lupa, taga-langit ka. Amen po ba doon? At dahil tagalangit ka, ang pagtuunan mo ng pansin, yung mga bagay na panglangit. Ano ba yung panglangit na pamumuhay? Di ba sa isang panalangin na binagin po doon sa Matthew, sabi niya doon, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Nabubuhay man po tayo dito sa ibabaw ng lupa, subalit ang ginagawa natin, yung pamumuhay, ayon doon sa langit. Kasi kung ginagawa mo yung mga bagay na panlangit habang nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ano po ba yung mga bagay na panlangit? Ito po yung, kaya nga po naibigay po yung Biblia. Upang mapasunod natin, magawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos dito sa lupa, gaya ng sa langit. Hindi ka na kinakailangan makita sa langit, Lord, ano ba yung kalooban mo sa lupa? Ito na po yung Bible. Ibinigay na po sa atin yung Biblia upang magawa natin yung kalooban ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Ano po ba yung isa sa pinakamahalaga o pangalawa na mahalaga na binigit ng Diyos? Una, yung salitang pagmamahal. Ibigin mo yung Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. Pangalawa, ibigin mo yung kapwa. Amen. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung po yung kapag ginagawa natin yun, ginagawa na po natin yung kalooban ng Diyos doon sa lupa, doon sa langit, gaya dito sa lupa. Pangalawa, yung salitang pagpapatawad. Ano ba po ng Diyos na tayo po ay laging nagpapatawad? Amen! Isa po sa wika na binanggit ng Panginoon nung siya ay nakapako na. Ano po yung binanggit mo doon? Sabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Hindi po niya pinadalhan ng apoy yung mga taong umusik sa kanya, yung mga taong nagpapako sa kanya, hindi niya pinadalhan ng apoy. Kundi ang sinabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Kaya habang nabubuhay ka dito sa mundo na to, pagpagawa natin yung kalooban ng Diyos, sabi ko nga, yung salitang pagmamahal, yung salitang pagpapatawad. At higit sa lahat, yung panghuli, sabi niya doon, nilikha tayo ng Diyos upang iukol natin yung ating buhay sa paggawa ko ng loob. Amen po ba doon? Sabi nga, ito sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabi nito, ang tayo pinili, nilikha ng Diyos upang iukol natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti. Habang nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na patuloy tayong gumawa pa ng mabuti.
Sa buhay mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kapitbahay mo, sa lahat ng tao, kahit sa opisina, sa mga kakilala mo, wala naman pong mga sabi ko nga, walang kalugihan. Yung gumawa ka ng mabuti. Sapagkat sabi ng Bible, kung ano daw po yung itinatanim mo pagdating ng panahon ay aanin. Kaya yun po, sabi po ng Bible, binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinauunan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung po mga bagay na banal. Yung po yung mga bagay na mabuti, kalugid-lugod sa paningin po ng Diyos. Amen po ba doon, mga kapatid? So, huwag po natin mahalin yung mundo. Yung mundo patungo sa kapahamakan. Yung pamumuhay panlangit, yung po yung papunta doon sa langit na bayan. So, mahalaga, makita natin yun. Sabi nga, tayo po ay muling binuhay na kasama ni Kristo at hindi ka napatay. Kaya yung espiritu po natin ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Dati patay ka sa paningin ng Diyos, ngunit ngayon, ikaw po ay isang buhay at buhay sa paningin po ng Diyos. Kaya sa aspeto po na yun ng spiritual, tayo po ay binuhay na po ng Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya na doon po tayo na may pagnanasaan na sumamba sa Diyos, may pagnanasaan na po tayo na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, gusto kong makita natin yung buhay. So kung minsan dito po tayo nagkakaroon po ng katanungan sa buhay natin. Nasabi ng Bible sa John 10, verse 10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Diyan po ay lubos. So ganap, lubos, para sa po yan. So dito po kasi sa ibabaw ng lupa, nandiyan po talaga yung kaaway na gumugulo sa buhay ng tao. Ninanakaw po niya yung kaligayahan ng tao, pinapatay po niya yung pag-asa ng tao, sinisira po niya yung buhay ng tao. Yun po yung plano po ni Satanas. Sa ibang salita po ay mangwasak. Yan po yung misyon ni Satanas. Una, nakawin yung kaligayahan, patayin yung pag-asa, wasakin yung buhay ng tao. Kaya makita natin, yung mga tao wala pa pong lubos ang pagkakilala kay Kristo, winawasak at winawasak po ng kaaway. Pinapatay yung pag-asa ng isang tao. Subalit sabi po ng Bible, si Jesus, bumaba po siya dito sa ibabaw ng lupa upang yung tao na kumilala sa kanya ay magkamit po ng buhay. So yun po kasi yung nawala, yung binagit natin kanina, yung buhay. Namatay yung buhay po ng tao dahil sa kasalanan. Subalit sa pamamagitan ng habag at biyaya ng Diyos, yung tao muli po siyang binigyan ng buhay. At hindi lang buhay, sabi ng Bible, isang buhay na masagana at ganap. So ang layunin ng Diyos, yung tao magkakaroon po siya ng masaganang buhay. Kagaya po ng mga magulang natin. Gusto ko ng mga magulang natin, anak, gusto ko makatapos ka ng engineer. Gusto ko makatapos ka ng doktor. Gusto ko magkaroon ka ng magandang buhay. Lahat ng mga mabubuting magulang, gusto po nila maging maganda, maging maayos, yung takbo na kanilang buhay. Subalit, sabi ko bilang isang tao, kung minsan, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Yung kalayaan po na yun, kung minsan, ito po yung nagiging dahilan kung bakit yung masaganang buhay ay hindi po matanggap ng buhay ng bawat isa po sa atin. Kasi may free will po yung tao. Halimbawa na lang sa inyong mga magulang. Kahit na napakaganda ng plano ng magulang sa kanyang anak, anak, gusto ko pagdating ng panahon maging engineer. Kaya lang yung anak, ayaw makinig, ayaw sumunod, ayaw pumasok sa eskwelahan. Palagay nyo kayo makakatapos. Bagamat plano ng magulang, gagawin po lahat ng magulang. Kahit na anak, kahit sige, kahit na magbenta tayo ng lupa, makatapos ka lang. Eh yung anak kasi, ayaw. Wala ba? Hindi yung napakagandang plano po ng magulang, hindi siya magaganap at matutupad. Sa buhay po nating lahat, ang Diyos may maganda po siyang plano. Lahat, sa akin po lahat. Kung tayo daw po na magulang ay mabuti
Bagamat nakakagawa po tayo ng mga pagkakamali at pagkakasala, higit daw po mabuti yung Diyos na nagmamahal sa atin at may magandang plano sa ating mga buhay. Pero yun, nagpakasakit po siya. Nagpapako siya. Tapos gusto lang po ba niya yung mga nanalig at tumanggap sa kanya paghihirap yung buhay? Hindi. Kaya lang, nasa atin po yun. Sabi ko nga, kapag yung isang anak laging nakikinig at sumusunod sa kanyang magulang, madali po yung biyaya. Pero kapag yung isang anak laging wait at ayaw sumunod sa magulang, malayo po yung biyaya. Tama po ba, mga kapatid? Yes. Ganun din po yung kalagayan po natin sa paningin ng Diyos. Kung tayo po ay buong pusong makikinig, buong pusong susunod, at buong puso natin gagawin yung kalooban ng Diyos, walang dahilan hindi po tayo pagpalain po ng Diyos. Amen! Walang dahilan. Kali po na Diyos yung mga kayamanan kung hindi po natin matanggap. Kaya lang, nasa atin po yung dahilan. Sabi ko yung hindi mo pagsunod, nagiging pagbagal ng pagdaloy ng biyaya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Naalala ko tuloy yung mga naunang mga pinili na Diyos, yung mga Israelita. Alam niyo po, ang pangako sa kanila, maglalakbay lang po sila ng 40 days. Maabot na po nila yung promised land. 40 days lang. Abot na po, kasi nung nagpadala po yung sila Moises ng mga tik-tik, mabilis lang po sila nakapunta doon eh. Tapos nakabalik. Sabi na po natin, sa mabilis na pag-aaral, 40 days. Alam niyo po, bago sila nakarating doon, ilang taon? Taon ang binila, hindi po days. 40 years. Yung iba, namatay na. Hindi na po nila natanggap yung pinangako sa kanila ng Diyos. Namatay na po sila sa ilang. Bakit po kaya? Lagi po silang wait. Ano ba? O reklamo. Moises! Sabi po nila, sawa na kami, sawa na! No, pinakakaya pa sila ng pugong, Moises! So, mabuti ba ikaw? Huwag na kami umalis. Ang dami ng reklamo. Sa kakareklamo nila, mabot po sila ng 40 years. 40 days lang, nandun sila sa promised land. Nakating sila 40 years. Alam niyo po, kung minsan, ito din po yung ano natin eh. Kung bakit bumabagal yung pagdating ng biyaya at pagpapala sa buhay natin, nasa atin po yung dahilan. Amen! Sa Diyos, wala pong problema. Sa atin po, may problema. Kaya kung inibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buo! 100%. Amen! Kung tatanungin po tayo kaya ngayon ng Diyos, anak, kano ba prosyento yung pagmamahal mo sa akin? Lord, baka po, 80. Pasado naman, di ba? Kung, Lord, 75. Aba, anak, malapit ka na bumagsak, kaya pala yung mga biyaya, alam niyo po, kung dito sa lupa, may tinatawag po tayo percentage. Alam din po ng Diyos yun. Kaya, sabi nga natin, lagi natin ipinapaalala, yung Diyos, sabi nga, nagpakasakit po siya, nagpakadukha siya upang tayo po'y patuloy na sumag-ana sa buhay. Bagamat, sabi nga, bagamat yung buhay ng tao, may kanya-kanya po tayo mga katangian, pagkatawag sa buhay ng bawat isa. Ngunit ang gusto ng Diyos, mula sa iyong kalagayan, maging masagana yung takbo ng iyong magiging. Kaya sabi po dito ng Bible, balikan pala, si Satanas, ang plano niya magnakaw ng kaligayahan, patayin yung pag-asa ng tao. Kaya kung minsan, kahit mananampalataya na namamatay po yung pag-asa. Kasi nadadaya po siya ni Satan. Kasi gusto ng tao kasi makita niya, di ba naglilingkod naman ako? Bakit? Wala pa. Hintayin mo, ang Diyos may tamang panahon. Amen po ba doon? Tayo nga po, ilang taon pa lang. Si Moises, 40 years. Hanggang sa, hindi po niya nakakot eh. Nakita lang po niya yung promise na. Kasi doon sa mga pinangungunahan niya, matibigas po yung ulo. Hindi siya nakapasok. Kaya lang, nakita naman po niya yung promise na. So, sabi nga,
Hintayin po natin yung tamang panahon. Dahil ang Diyos po ay may tamang panahon sa lahat ng bagay. Magpatuloy lang tayo. Sabi ko nga, yung pagsubok, problema, kabiguan, tagumpay, bahagi po yan ang buhay ng tao. Mananampalataya ka, hindi ka mananampalataya, dumadaan ka sa kanyang sitwasyon. Ang pinakamaganda lang sa buhay natin, alam natin, buhay ng ating Diyos. Amen! Palakpakan nga po natin ng Diyos. Sa John chapter 11, sabi niya dyan, sinabi ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalatay sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So yung buhay natin, sabi nga natin, ang Diyos po ang may hawak. Dahil nakipagsa ka na kay Kristo, sabi nga ng Bible, hawak na po ng Diyos yung buhay mo. At ang pinakamaganda dito, sabi niya, ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ito po yung napakagandang pag-asa natin. May pag-asa ka na mamatay man po yung ating physical na katawan, subalit yung ating kaluluwa ay may tatanggapin na pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen po ba doon? Bagamat, sabi nga, bilang tao, nabuhay ka dito hanggang, nabuhay ka ng 50, 60, 70, 80. Subalit pagkatapos noon, may katiyakan naman po yung ating kaluluwa. Hindi po kagaya po ng isang tao walang lubos ang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya kapag kaya ako yung namatay, saan kaya pupunta yung aking kaluluwa? Ito, may mga ganun. Ang gagawin ko ganito, magpapaupa ako ng mga mananalangin. Kaya kuminsan, dahil kung malakas po yung sound system doon po sa gawin namin, 10 taon na po yung namatay. Ngayon po, ipanalangin po natin yung kaluluwa po niya, no? Sabi ko, hanggang ngayon, pinapanalangin pa yung kaluluwa ng namatay. Katagal lang po namatay. Ang sabi ng Bible, kapag yung tao, sabi nga, tinakda sa tao na siya po ay mabuhay at mamatay. Pagkatapos noon ay ang paghuhukom. Once na yung tao namatay na, physically, yung kanyang kaluluwa, hinatula na. Kung pupunta ng langit, o kung pupunta sa daigdig ng mga patay. Kasi sa Hades o Impyerno. Kasi ang paniniwala po ng iba, pwedeng ipanalangin. 10 taon na, pinapanalangin pa yung kaluluwa ni Juan, mapunta ng langit. Hindi po ganun yung sinasabi po ng Bible. Sa atin, ang pangako sa atin ng Diyos, babasahin po natin ulit, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay. Sino po ba yung nagbibigay ng buhay? Yung Panginoon. Kung lolobin ng Diyos na mabuhay tayo ng 80, abutin po natin yung 80. Kung di na po lolobin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Kahit malakas po tayo. Kasi yung Panginoon ang nagbibigay ng buhay. Kaya dapat sa kanya po tayo magsaling ng ating pananampalataya. Sabi niya, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya yung buhay po natin may katiyakan sa Diyos. Amen! Dahil yung Panginoong Jesus po ay muling nabuhay. Kung paano daw po yung Panginoong Jesus ay muling nabuhay, ganun din po yung mga taong sumasampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Amen! Kaya sabihin mo sa kapatid, huwag ka na matakot, kapatid. Minsan natatakot po. Natatakot po tayo. Meron lang pong sumakit lang po sa inyong tiyan. Tapos pwedeng mas matindi po yung sakit. Baka sabihin mo, mamamatay na ako. So, kung loloobin ng Diyos, mamamatay ka na. Kung di pa po yung kalooban ng Diyos, hindi po tayo mamamatay. Amen po ba doon? And sabi po sa isang talata na sinulat po ni Apostol Juan, sabi niya, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya may katiyakan na po yung buhay mo. Amen! Wala na pong dapat na ipangambay pag-alala kung ikaw po ay totoong nakipag-isa kay Kristo. Kasi pag-aaway ka na ni Kristo at pinangakuha ka na ni Kristo na buhay na walang hanggan. Hindi po walang hanggang kapahamagan. At next, pangatlo,
pangangailangan. O yung isa po siguro sa problema natin, di ba? Yung problema, pagkagising sa umaga. O kaya, yung iba, katatapos pa lang kumain, lalo kaya yung ulang walang ka pa lang. Bagya pa, bilang white out pera ng So, masyado tayo nag-iintindi sa mga pangangailangan. Sabi ko nga, mula nung nabuhay ka hanggang ngayon, wow, kagaya ko, 16 na po ako, hindi pa naman po kami pinabayaan ng Diyos. Amen. Kung mula noon hanggang ngayon, 16 na ako, panagay ko, hindi na ako bumuhay na 16. Kasi 120 na. So, kung noon hindi ako pinabayaan ng Diyos, hindi naman po niya ako mababayaan pa kung bibigyan pa ako ng, sabi ko, 10 years, 20 years, hindi na po ako mababayaan ng Diyos. Kasi yung Diyos, buhay po siya. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga salita, hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Amen po ba doon? Bagamat kung minsan, bilang tao, dumadating po talaga yung salitang pag-aalala. Nag-aalala ka. Sabi ko nga, biyaya po ng Diyos sa amin. At mga iba po natin mga kapatid ay nakatapos na po kami ng obligasyon sa mga anak namin. Kasi graduating na po sila. Kailan lang, di ba? Sabi ko, anong magpastor ko ako, iniisip ko doon, paano ko mapapaaral yung aking mga anak. Paano sila makakatapos ng high school, makakatapos ng koleo. Pero hindi naman po namin napansin, natapos na para sila. Yung po bang gano'n? Kasi nandyan po yung Diyos eh. Amen. Na kaya mag-supply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Iba po yung kamay po ng Diyos kapag po siya yung kumikilos kaysa ikaw po yung kumikilos. Sa aklat po ng Matthew chapter 6. Sabi dito ng Matthew chapter 6 verse 8, ito po ay sa pananalangin. Sabi niya, huwag ninyo silang tutularan, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So, kasi yung kwento po dito, yung pananalangin po lang talaga, kagaya po ng kinamulatan po natin pananalangin. So, bakit ang gusto ng Diyos, kapag mananalangin ka talaga sa Kanya, mula po sa ating mga puso. Yun lang po yung kailangan ng Diyos. Mula sa puso mo, yung pananalangin mo. Kasi, sabi na dyan, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Alam na po ng Diyos yun. Di ba yung mga magulang dito, mga magulang? Lagi ko ito binibigay ng halimbawa. Hindi pa man isinisilang yung anak po ninyo. Naalaman pa lang po ninyo yung gender, di ba? Lalaki. Lalaki mong magiging anak pala ng asawa ko. Anong gagawin ng magulang? Mamimili na po ng gamit, panlalaki. Bibili na po ng puna, hindi pa man hihigatan yung bata, bibili na ng puna. Di ba? Mga damit. Ano pa? Hindi pa man nagsasalita yung bata. Sinusupply na po ng magulang. Tama po ba? Lalo na pag nagsalita pa yan. Wala po din yung anak ko. Sabi ko, kaya ko lahat si pinamagkasin yung damit. Pagka nagusto nung ako namin, yung nakakita po sa akin sa cellphone. Gusto na ganito, akita ko, may siyabi, dumaki. Hindi na magkasya sa kuhan ko. Dahil hiningi ng anak, binigay. O, lolo, sabi, nanay, binibili. Nung naglinis ng kwarto, kasi hindi na pumasok sa loob ng kwarto yung gamit. Kaya yung iba, nagtapo na. Yung po yung magulang. Hindi pa man humingi yung mga anak, ibinibigay na po ng magulang. Kasi alam po nila yung kailangan ng kanilang mga anak. Tama po ba? Hindi pa nagsasalita. Lalo na sabi ko, kapag nagsalita na yan. Lalo na po yung Diyos. Kaya po niya. Kailangan, tayo po yung mga taong may pananampalataya sa Kanya at nagtitiwala at ginagawa yung kalooban ng Diyos. Sa atin po naman, 6:32. Yan, pinagin pa rin po yan. Sabi niya, hindi ba ang mga hentil, at sinabing hentil, wala pang pananampalataya sa Diyos. Sabihin, wala pang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Hindi ba ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Next. Ngunit, higit sa lahat, bigyang halaga. Sabi niya dito, bigyang halaga
ninyo ang kahawian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Lahat, sabi po ng Biblia, lahat kaya ibigay po ng Diyos. Kaya lang, ngunit bigit sa lahat ay bigyang halaga nito ang kahawian ng Diyos. Kaya yung paglipot sa Diyos, ito po yung susi upang yung mga biyaya, mga pagpapala ay patuloy na dumaloy sa buhay natin. Amen po ba no? Kumisap po kasi dito tayo dinadaya po ng kaaway. Total, naiintindihan naman ako ng Diyos. Yung po bang gano'ng mga salita, naiintindihan naman ako ng Diyos. Naunawa naman ako ng Diyos. Alam niyo po, lagi po natin sinasabi na unahin mo yung Diyos at ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. Pero kapag ginuna mo yung pangangailangan at hinuli mo yung Diyos, ikaw na po yung maghahanap ng lahat ng iyong pangangailangan. Dapat inuuna mo yung pinagmumulan ng pangangailangan upang isupply po ito sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba doon? Balikan po natin yung 32. Para patuloy natin maliwanagan, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam na po ng Diyos yan. Lagi natin sinasabi sa Bible, kahit kayong bilang, yung buhok ng ating mga ulo, bilang ng Diyos yan eh. Alam po ng Diyos yan. Yung pagkalikha po sa atin, alam ng Diyos yan. Kung paano po niya nilikha tayo, kung gaano tayo paganda, kung gaano po tayo pagwapo, alam po ng Diyos yan. Amen! Sabi ko nga, dahil hindi natin nakikita kung paano nag-o-operate itong ating buong pagkatao. Yung mula po sa utak, kasi hindi natin nakikita yan. Diba? Yung mga bito ka na yan, hindi natin alam yan. Pero ang Diyos nakikita po niya yan. Alam po ng Diyos yan. Kung paano po pinatatakbo yung ating pagkatao, kung paano tayo pinagagaling sa ating mga karamdaman. Kaya lang, bilang tao minsan, nandun nga po yung pag-aalinlangan. Kawalan po ng pananampalataya. Kaya kung minsan, nababahala po tayo. So, ang mahalaga, nakita po dyan, lalo pa po natin kilalanin yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen! Kapag kasi nakilala mo na yung Diyos sa buhay mo, wala ka nang dapat na ipag-alala. Wala ka nang dapat na ikabahala sa iyong buhay. Dahil sabi nga, yung Diyos na ating sinasamba, yung Panginoon nating nakilala ay buhay na Diyos. Amen! Hindi siya patay. Nakagaya po ng ating kinabulatan, na sabi nga, may mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi makapagsalita, may tenga, hindi makarinig, may paa, hindi makalakad. Kaya wala talaga. Pero yung Diyos natin nakilala ngayon, sabi nga, mula noon, yung siya buhay, hanggang ngayon, siya po'y buhay at mananatili po siyang buhay sa kanyang mga salita, buhay sa kanyang mga pangako. Amen! At dito po tayo magmamakas isang napakagandang talata sa Romans chapter 8, verse 32. Sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sabi niya, kung ang buhay ng ating Panginoong Jesus na ibigay ng Diyos Ama dahil sa dakilang pagmamahal po niya sa buhay ng bawat isa po sa atin, hindi kaya niya kayang ibigay yung lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya po niya. Amen? Kaya po niya ibigay. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya, manampalataya lamang po tayo sa Kanya, at naniniwala tayo sa tamang panahon. Lahat ng bagay na ipinapanalangin mo sa Diyos, mga bagay na kailangan mo sa Diyos, ito po ay Kanyang tutugunin, ito po ay Kanyang ipagkakalob. Dahil ang Diyos po natin, na ang ating Panginoon Jesus ay siya po ay buhay. Amen! Siya po ay buhay na handang kumilos, kaya magpala, tumugon, magkaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen!